Pasado na ang muling pagtakbo ni dating Senator Laila De Lima bilang kinatawan ng Mamamayang Liberal Party List sa susunod na eleksyon. Ang dating magtandem naman na sina dating Vice President Leni Robredo at Kiko Pangilinan tatakbo rin bilang mayor at senator. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Muling sasabak sa halalan si dating Senador Laila De Lima bilang lead nominee ng Mamamayang Liberal Party List para sa 2025 midterm elections. Kasamang tatakbo ni De Lima sa Kamara bilang co-nominee ng Mamamayang Liberal Party List sina dating Congressman Teddy Bagilat at Erin Tanyada. Sa kanyang post, sinabi ni De Lima na wala na raw atrasan at tuloy-tuloy na ang laban nila. Kapag nanalo, kasama sa isusulong ng Mamamayang Liberal Party List ang karapatan ng mga kababaihan, kabataan, magsasaka at manggagawa. Bukod kina De Lima, formal na ring inanunsyo ng Liberal Party ang muling pagtakbo sa Senado ni dating Senador Kiko Pangilinan. Habang ang running mate niya noong 2022 na si dating Vice President Leni Robredo, buo na raw ang loob na tumakbo bilang alkalde ng Naga City. I think it is well known that she wanted to continue the legacy of Secretary Jessie sa Naga, no? And build on that. For us, it's a good choice para yung good governance ay patuloy na tumatakbo dito sa siyudad ng Naga. Aminado ang Liberal Party na humina ang puwersa ng partido nila nitong mga nagdaang taon. Sa darating na halalan, magpapalakas daw ulit sila. Pero hindi raw sila kailanman makikipag-alyansa sa Administrasyong Marcos. Hindi kami pumapanig sa BBM administration for the sake of being politically allied with them, because we are not politically allied with them, because there are still issues that we hold them to account. Ayon naman kay Tanyada, bagamat hindi magkaalyado ang liberal at si Pangulong Marcos, suportado raw ng partido ang posisyon ng Pangulo pagdating sa mga usapin sa Pogo at West Philippine Sea. Ihamak na mas maganda yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaysa kay Pangulong Duterte. So, depende sa issue. Kasabay naman ang anunsyo ng Liberal Party, pinangalanan din si Senador Bong Revilla bilang opisyal na senatorial candidate ng Lakas CMD sa kanilang National Convention sa Malacanang. Kasama sa nag-anunsyo nito ang Lakas CMD President na si House Speaker Martin Romualdez. Nakipagsanib puwersa na rin ang Lakas CMD sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos para sa mga susuportahan nilang kandidato sa susunod na eleksyon. Layo nitong ipagpatuloy ang mga nasimulang programa ni Pangulong Marcos. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.